Welcome sa Hey Anime Sensei. Nang sinakop na ng dilim ang buong kalupaan ay ang pagpasok naman ng dalawa sa isang kubo, dahil sa tindig at magandang armor na suot ng matandang Silver kaya napaisip si Earth na marahil ito ay isa sa magaling na top player. Bahagi ni Silver na kung nakilala na ba ni Earth ang taong may pangalang Glad na sinagot naman ng bida na hindi, dahil ayon kay Silver meron umanong usap-usapan na si Glad ay kasalukuyang naghahanap ng isang fairy playa na siyang pangunahing target nito, kaya agad na tinungo ni Silver si Earth upang ito ay bigyan ng babala. Dagdag pa ni Silver na si Glad ay isa sa miyembro ng kanilang party noon. Masasabi ring malakas si Glad sa pakikipaglaban lalo na at nagagampanan nito ng maayos ang pagiging tanker ng kanilang grupo, subalit naging mayabang ang pag-uugali nito hanggang sa naganap ang kasalukuyang event kung saan ito lang ang hindi nagawang makipag-contact sa kanyang fairy. Dahil sa mga nangyari kung kaya mas lalo itong nabalisa at sinimulang ilabas ang kanyang galit sa kanyang mga kasamahan kaya wala na ring choice si Silver kundi paalisin ito sa kanilang party. Sa paglitaw ng fairy ni Silver na nasa anyo ng isang light Valkyrie ay ang pagbahagi niya rin na ginawa niya na umano ang lahat upang maging maayos ang pakiramdam ni Glad subalit mas lalo lang itong nagagalit. Anya na matapos ang bagong update ay nagawa ng makipag-contact ni Glad sa isang fairy na isang Darkness Fox Fairy. Bago palisanin ni Silver ang lugar ay muli rin itong binalaan si Earth na mag-ingat sapagkat maaaring nasa paligid lang si Glad. Sa pag-alis ni Silver sa lugar ay taimtim namang wika ni Earth sa kanyang sarili na mas mainam kung kanya ring malalaman ang kwento ni Glad tungkol sa mga nangyari. Sa ganitong paraan ay magiging patas at balanse lamang siya sa magkabilang panig. Kinabukasan mas piniling mag-hunt ni Earth ng mga uso. Sa ganitong paraan ay magagawa niya ring maiwasan si Glad kung totoo man ang mga sinabi ni Silver at dahil sa patakaran na hindi maaring mag-challenge ng special PvP ang isang manlalaro sa kapwa player kung abala ito sa hunting ground. Sa patuloy na pag-hunt ni Earth ay matagumpay niya namang natama sa noo ang uso subalit hindi ito sapat upang mabawian ito ng buhay, lalo din itong naging agresibo kaya agad niyang ginamit ang bago niyang skill na Mirror Arrow kung saan ay naging 3 ang kanyang sarili at 3 rin ang bala ng pana na tumama sa ulo ng monster. Hindi niya na rin pinatagal pa ang laban at sa kanyang pagsipa ay ang pagkatalo rin ng halimaw. Hindi niya pa man nililisan ang lugar ay ang pagbungad naman ng isang update na maaari niya nang i-upgrade ang kanyang skill na sipa. Pagkatapos ay agad niya ring tinungo ang isang minahan na malapit sa bayan ng Nexia upang maghanap ng isang mineral, hindi mineral water kundi isang uri ng mineral na maaari niyang magamit sa paglikha ng isang uri ng bakal. Hindi rin alintana ang pagod at bigat ng bagay na kanyang ginagamit sa paghuhukay hanggang sa isang matigas na bagay ang kanyang tinamaan, nang bumungad sa kanya ang isang uri ng mineral na sumasabog ay ang pagsigaw niya rin sa kapwa niya manlalaro upang bigyan ito ng babala. Agad naman itong nagsiyuko hanggang sa matagumpay niya itong nakuha na mabilis niyang isinilid sa kanyang lagayan. Humingi rin ng dispense si Earth sa kanyang kasama sa lugar sapagkat nagawa niyang maabala ang mga ito. Tugon naman ang isa sa manggagawa na ayos lang din yun sapagkat lubos silang mapupuruhan kung ang bagay na ito ay sumabog, dahil sa lakas ng explosive ore kaya ginagawa rin itong kalamangan ng ibang manlalaro sa kanilang kapwa. Kinagabihan ay sinadya niyang tumungo sa pagawaan ng armas ni Blacks upang hiramin ang iilang gamit nito sa pinaplano niyang bagong sandata. Hindi naman ito naging problema sapagkat halos magkakapatid na ang turingan ng magkaibigan. Sa araw ring ito ay agad niyang pinagplanohang gawin ang isang palaso na paikat ang bala o sa tinawag niyang Twisted Blade Dagger. Hindi rin naging madali ang gawin ito hanggang sa matagumpay niyang nakuha ang tamang hulma bago pa sumikat ang araw. Pagkatapos itong gawin ay agad niya ring isinunod ang kanyang latigo na nasa anyong bakal. Hapon niya na rin ito natapos kalakip ang pagpikite niya nito kay Blacks. Hindi na rin nagtagal at agad siyang nagpaalam sa kanyang kaibigan upang magpahinga matapos ang magdamagang trabaho. Kinabukasan ay agad siyang tumungo sa Formulation Shop, isang lugar kung saan ay maaari niyang gawin ang isang trabaho na may kinalaman sa mga pasabog. Nang siya ay makarating sa basement na itinuro ng namamahala sa lugar ay hindi na siya nagsayang pa ng oras upang gawin ang kanyang mga plano tungkol sa nakuha niyang explosive ore. Dahil sa kaalaman ni Earth tungkol sa medisina kaya 3 test ang kanyang ginawa upang makita kung saan ang mas mainam sa mga ito. Nang siya ay makarating sa lugar kung saan ay walang tao ang napapadaan ay agad niya ring sinubukan ang test A na kanyang gawa, subalit bigo lang ang naging resulta nito kaya agad niyang sinubukan ang test B. Lubos naman ang kanyang gulat matapos itong sumabog kung saan ay 80% ang nabawas nito sa kanyang HP, dahil sa lakas nito na maari niya ring magamit sa hinaharap kaya tinawag niya itong Hellmine Oil. Bigla
bigla ring bumalik ang sigla ng kanyang katawan matapos inumin ang isang healing potion at muling pagsubok sa natitira niyang ginawa. Agad niya namang ikinatuwa ang naging resulta nito sapagkat ito lang ang inaasam niyang damage na magiging resulta sa kanyang ginawang test. Pagkatapos ay agad siyang tumungo sa hunting ground upang subukan ang bago niyang kagamitan laban sa mga uso, dahil sa sipag at tiyaga kung kaya matagumpay niyang natalo ang mga monster gamit ang bago niyang kagamitan. Dahil dito kaya ang kanyang level ay tumaas na sa level 50 kalakip ang pagtanggap niya sa isang mensahe na ang kanyang hunting bow at wind magic ay maaari niyang e-combined na tatawaging alien dust hunting bow, subalit maaapektuhan naman ang pagtaas ng kanyang level. Hindi na rin nagtagal at agad niyang pagtanggap sa bagong skill na maaari niyang magamit, pagkatapos ay iginugol ni Earth ang kanyang araw sa pag-ansayo sa kanyang skill na gatlang arrow at iba pang skill na kanyang tangan. Kinahapunan ay muli rin silang nagkita ni Sway at Melly kasabay ang pag-antala sa kanilang usapan matapos makita ang pangalan ng 16 na manlalarong kasali sa gaganaping tournament. Mabilis niya ring nakita ang pangalan ni Silver at Glad gayong ito ang manlalarong may pinakamaraming match at may matataas na win rate. Kinabukasan ay opisyal nang binuksan ang special tournament sa lahat ng damalong manlalaro. Sa dami ng manlalarong nanonood ay ang paggamit naman ni Earth sa kanyang long distance vision upang hanapin ang kapwa player na may title na Fairy Playa. Nang magsimula ang patimpalak, lubos naman ang pagkatuwa ng lahat na manunood dahil sa lakas at husay ng mga kalahok. Nang nanalo na ang manlalarong may alagang dolphin ay ang pagpansin rin ni Earth sa fairy nito na tila kinuha nito ang kinang mula sa natalo nitong katunggali kung saan ay hindi ito nangyayari sa special PvP na madalas nilang nakikita sa labas ng arena. Makalipas ang ilang mga laban naging kapana-panabik naman kay Earth ang makita na maghaharap si Silver at Glad, dahil sa personal na alitan ng dalawa kung kaya may halong trash talk din ang kanilang laban. Kahanga-hanga rin para sa manunood ang ipinapamalas ng dalawang manlalaro kaya naging masaya rin ang mga manunood. Sa pag-atake naman ni Silver ay ang kanya ring pagkagulat sapagkat mabilis itong naiwasan ni Glad, dahil kasalukuyang nasa ere kaya hindi na rin ito naiwasan pa ang pag-atake ni Glad. Kalakip ang pagsugod ng alaga nitong fairy, sinubukan rin itong harangan ng kanyang light Valkyrie subalit hindi ito naging hadlang sa panig ni Glad. Nang opisyal ng nanalo ay ang pag-evolve naman ng fairy nito na tila isang maharlikang diwata, dahil dito kaya wika ni Glad na marahil ay magiging kasilbi-silbi ito sa kanya subalit tugon ng fairy na hindi niya na maaaring sundin sa pagkakataong ito si Glad, dahil ayon sa fairy na ang rason kung bakit ginaganap ang event ay upang pumili ng karapat-dapat na tagapamahala sa lahat ng mga fairy, ngunit sila umano ay binigyan ng isang propesya kung saan ang taong karapat-dapat ay isang tunay na malakas at bihasa sa sining ng digmaan. Anya na silang mga fairy ay natututo lamang sa taong bihasa sa pakikidigma at ang mananalo sa isang laban ay magmamana ng karanasan ng natalo hanggang sa isa na lang ang natitira na siyang magiging pinuno nito. Upang hindi na maging mahaba ang usapan ay ang pagwika rin ng fairy na ang kanyang sarili umano ang kanyang tinutukoy na dapat na mamuno sa kapwa nito fairy. Dagdag pa nito na tapos na rin ang kanyang kontrata kay Glad na tulad umano sa laging sinasabi ng kanyang dating amo na nais lamang nitong matalo si Silver. Anya na hindi naman ito inisip na isa siyang partner ni Glad sapagkat para dito ay isa lamang siyang kagamitan na siya ring kanyang ginamit upang maging reyna dahil sa kanilang pagkapanalo. Sagot naman ni Glad na hindi umano siya magiging gamit nito kalakip ang pagsagot ng Fairy Queen na marahil ay laro lamang ang mundong ito para kay Glad subalit para sa kanya ito ay totoo. Matapos itong marinig ay ang pagwika naman ni Melly na tila totoong tao ang Fairy Queen dahil sa mga salitang binibitawan nito, kaya napaisip rin si Earth na marahil ay ginawa nito ng kung anong experiment o dili kaya ay isang research project. Bilang gantimpala sa pagkapanalo ni Glad ay ang pag-offer naman ng Fairy Queen ng 3,100 glow, idagdag pa dito ang premyo na matatanggap nito sa ginanap na tournament dahil sa kanyang pagkapanalo. Pangako pa nito na muli niya itong bibigyan ng pagkakataon upang makipag-contact sa bago nitong fairy, ngunit hindi ito tinanggap ni Glad kaya wika ng Fairy Queen na babalik lamang siya sa pamumuno ni Glad kapag siya ay magawang matalo at tatanggapin nito ang lakas ni Glad at muling makisama dito. Subalit kung magagawa niya namang matalo si Glad ay walang makukuhang pera ang manlalaro at hindi niya na umano ito bibigyan pa ng pagkakataong magkaroon ng fairy. Subalit matapos marinig ang hindi pagsang-ayon ni Glad ay ang paggawa naman nito sa isang duel room, lubos rin ang pagkagulat ng lahat dahil magkakaibang elemento ang ginamit ng Fairy Queen sa iisang atake kontra sa dati niyang amo. Nagawa naman itong maiwasan ng manlalaro subalit agad itong nakuryente matapos hawakan ng fairy at muli nitong pag-atake gamit ang isang high explosion.
At dahil sa nanatiling nakatayo kaya hindi na ito binigyan pa ng pagkakataon ng fairy at paggamit nito sa isang lightning kaya napaluhod na lang si Glad, at upang tapusin na ang laban ay ang muling pagkombine ng Fairy Queen sa mga elemento at pagkatalo rin ni Glad. Binigyan niya rin ito ng 1% HP upang magkaroon ng pagkakataon na hindi ito tuluyang mawasak kalakip ang muli niyang pagbuhay kay Silver. Pagkatapos ay kanya namang itinawag ang tatlong Fairy Playa upang bigyan ng parangal dahil sa pagtanggi nito na makipaglaban, dagdag pa ng Fairy Queen na mag-e-evolve lamang ang mga Fairy matapos itong makipaglaban subalit dahil sa kanyang posisyon ay hindi na nito kinakailangan pang makipag-PVP at pagpa-evolve rin ito sa kani-kanilang Fairy. Ngunit si Earth ay nanatiling Fairy Playa kalakip ang pagwika ng Fairy Queen na kinakailangan umano muna nitong makipaglaban sa kanya.